Tayo po'y makakaupo na muna. Magandang hapon sa lahat. Alright, so salamat sa ating testimony na ating narinig kanina para sa ating kapatid Brother Raul. At nung umuwi siya kagabi, ay nandun kami sa kanila para manalangin. At yun nga, in-advise na bumalik sa hospital. At salamat naman sa Panginoon dahil hindi na sila nahirapan na maghanap ng hospital at hindi na rin nahirapang pumila. Dami nga namang pila sa hospital, pero pag anak na ng Diyos, mabilis. Salamat sa favor ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Sabi ko nga sa kanya, nag-uusap kami sa Messenger, naka-schedule ka pa namang mangaral sa mga darating na Sunday. Nangyari pa nung kahapon, bago nag-message si Brother Raul sa akin, ay nag-invite si Pastor Jacob sa kanila para sa next Sunday. At tumango ako kasi wala naman akong iniisip na makakasagabal. So sabi ko, sige Lord willing, punta ako dyan. And then mamaya-maya, ito na nag-message na si Brother Raul na nasa hospital na nga sila. So, it only means, mga kapatid, na napakahalaga ng buhay ng mga servants of God at kailangan natin ng maraming preacher. We need more preachers, we need more men na kayang mag-handle ng salita ng Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, rightly dividing the word of truth para ipakain sa mga tao ng Diyos. Because the more na merong mga kalalakihan na nagpapagamit sa Panginoon sa ministry ng pangangaral, siyempre mas makakakilos tayo. At kapag ang preacher ay kinuha ng Panginoon, hindi tayo mawawalan ng pastor ng matagal. Kita nyo naman sa San Pedro, sama natin sa prayer sila dahil hanggang ngayon wala pa rin pastor na pumalit. Dahil sa hindi ko alam. Actually, hindi ko alam kung ano nangyayari. Dahil hindi man nila ako sinasabihan kung anong sitwasyon. At nagbabalita lang sa akin si Pastor Michael kapag meron na silang gustong sabihin. Pero wala silang hindi nila ako sinasama sa mga nangyayari. So, I'm not aware. Pero para sa akin ay hindi maganda na ang church ay walang pastor na matagal na panahon dahil ito ay magkikreate ng mas maraming problem. Kaya, naalala ko nung si Brother Mike, kinuha ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, siya pa naman yung gusto kong pumalit sa akin pag ako ay hindi na kayang mangaral, tapos siya naman ang kukuhain mo. So, hiningi ko sa Panginoon ang buhay ni Brother Mike, pero hindi binigay ng Panginoon. At pag ako namatay ngayon, sa panahon na to, si Brother Raul din naman ang papalit na manggagawa sa akin dito. At yan ay sinasabi ko sa inyo para hindi na kayo magtanong, patay na si Pastor Joe, sino kaya papalit sa akin? Sa kanya. At mag-isip pa kayo ng 1 taon. So, alam nyo na ngayon habang buhay ako. Of course, kaya yun, sabi ko, sige brother, pray tayo. At hindi ka pa kuhain ng Panginoon. May plano pang Diyos sa buhay mo. Pero naisip ko rin, si Brother Raul, kasing edad ko lang din yan halos. So, hindi kami nagkakalayo. Kaya pag ako tumanda, matanda na rin siya. Kaya, kailangan lumitaw ang mga manggagawa sa church mula sa mga bagong generation natin. Kailangan kayo ng Panginoon. Kailangan kayo sa ministry. Pero kailangan nyo rin namang mag-undergo kailangan nyo rin namang mag-submit sa pamamaraan ng Panginoon kung paano siya nagtitrain. At sa ating ministry, mula sa generation pa nila Pastor Franco ay ang pagtitrain ng mga manggagawa sa ministry ay hindi naman nabago hanggang ngayon. Tayo ay in-expose natin sa
pag-aaralan ang mga tinatawag ng Diyos sa ministry. And that is why ever since ay meron tayong ministerial meeting. At kailangan ito para sa mga, hindi lang sa mga may ministers ngayon, kundi sa mga susunod na mga manggagawang ibabangon ng Panginoon. So, ina-encourage ko yung mga bata sa atin na huwag kayong umatras sa pangangaral. Mahirap mangaral dahil ang burden, ang accountability ay nasa iyo. Pagdating sa pagtuturo, kailangan mong ituro ang katotohanan. Subalit hindi rin maiwasan na ang mga servants of God ay nagkakamali sa buhay, nagkakamali rin sa kanilang mga pagtuturo. Ang kailangan lang ay marunong tayong kumilala ng ating mga pagkakamali. Humingi ng tawad, i-acknowledge ang ating mga pagkakamali, pagkukulang, at magpaturo palagi. Ang isa sa napakahalaga sa servant of God ay teachable hearts. Kailangan madaling maturuan, madaling matuwid, madaling kumilala ng pagtutuwid ng Panginoon sa buhay niya upang magamit pa ng Panginoon sa mga ng mahaba ang buhay at sa ministry. So, huwag kayong umatras sa pagtawag ng Panginoon. Okay? Ngayon, siguro alam naman ninyo na meron tayong dinidisciple na mga brothers para sa ministry. At ang mahirap lang dito, marami kami sa umpisa, pero habang tumatagal, paunti ng paunti. Kasi yung iba, biglang nag-aaral, biglang nagtatrabaho, biglang nagkaroon ng ganito. So yung mga interest sa umpisa, hindi nasusustain. Diba? Hindi nasusustain. At that's a problem. Kasi pag hindi tayo magiging consistent sa sinisimulan nating discipline, at ito ay ititigil natin, then ang mga potentials natin ay nasasayang. Marami naman tayong mga kalalakihan kung tutusin. Sabi ko nga sa ibang mga brothers, kinausap ko na rin sila, na kung titingnan natin sa inyong edad sa gawain, 5 years pataas, 5 years, 8 years, and maybe more than 10 years na, dapat kayo ay nagagamit na ng Panginoon sa ministry. Especially sa ministry ng pagtuturo. Pero dahil tayo ay nagiging inconsistent sa ating pagsunod sa pagtawag ng Panginoon, then nahahadlangan din yan. At hindi tayo nagiging prepared. So anyway, ako yung maasa na bago bumigay ang aking katawan sa bulsa. Bago bumigay ang aking katawan ay meron ng capable na servant of God na papalit sa atin. Pag-pray niyan mga kapatid, no? Sinasabi ko nga sa Panginoon, kapag may mga manggagawa tayo na hospitalize, ako nagtatanong, Panginoon, ako dapat yung nasa hospital ngayon. Sa kalagayan ko, sa sitwasyon ng katawan ko, dapat ako yung may sakit. Pero God is good in a way na siyang nagsusustain ng kalakasan sa atin ayon sa ating pangangailangan. So let's thank the Lord for that. So sa hapon na ito, ay nais ko kayong dalhin sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, ating basahin ng verse 27 hanggang 30. Alright, sabi rito, ang Panginoong Hesus ang nangungusap, "All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father. Nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal Him." Sabi niya sa 28, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
For my yoke is easy and my burden is light. Sa translation, binasa ko sa translation ng New King James, sa NASB, ang sabi diyan sa verse 28, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang ating pag-usapan ngayon ay the believer's rest, ang kapahingahan ng isang mananampalataya. Naniniwala ko na ang ating mga buhay ngayon bilang mga mananampalataya kay Kristo ay dapat nagpapahinga. Kung tayo ay burden sa mga bagay sa buhay, kailangan nating suriing muli ang ating mga sarili sapagkat we are supposed to be resting because we are now in Christ. Tayo bang lahat na naririto ay nakay Kristo na? We have come to Christ, therefore tayo ay beneficiary na ng kapahingahan na ito na Kanyang inalok. So dito makikita natin na si Jesus ay nag-alok ng Kanyang sarili sa public. Come to me, and I will give you rest. Ang background nito mga kapatid, kung ating titingnan ang chapter 9 and chapter 10 ng Matthew, ay una, sa chapter 9, meron tayong mababasa doon na nakita ni Jesus, tiningnan ni Jesus ang crowd, ang mga Israelites from a distance at nakita niya ang kanilang nakakaawang kalagayan. Ang sabi rito sa verse 36 ng Matthew 9, "Seeing the crowds, He felt compassion for them because they were distressed and downcast, like sheep without a shepherd." Ang Israel ay nakita ng Panginoon na distressed and downcast. Alam naman natin ang ibig sabihin ng distress, di ba? Nasa isang magulong sitwasyon. Downcast ay parang nanlulupaypay. Nawawala ng pag-asa at sila ay gaya ng mga tupa na walang pastor. So ito ang spiritual condition ng Israel sa panahon na si Jesus ay dumating. And then pagdating naman sa chapter 10 ng Matthew pa rin, makikita natin na si Juan na propeta na lumitaw lang 6 months earlier at sumisigaw sa Jordan River, sabi niya, "Repent, for the kingdom of God is near." Pagdating sa Matthew 10 ay nakakulong na. So it was, pwede nating sabihin na yun ay isang malaking dagok sa ministry, of course, na ang isang servant of God ay makulong at alam natin na hindi na siya nakalaya. Hindi nagtagal, si Juan ay pinugutan ng ulo. Imagine kung anong pakiramdam ng mga disciples niya. Hindi pa nga siya nakukulong, meron ng concern ng kanyang mga disciple. Sabi nila kay John, yung mga tao lumilipat na, Master, sabi nila kay John, yung binautismuhan mong si Jesus, doon nagsisilipat ang mga tao. Para nauubusan sila ng followers. Well, ang sagot lang ni Juan, hindi na yan nakakapagtaka sapagkat ako ay sinugo para i-introduce siya sa public, para ipakilala siya. At sabi niya, hindi ako karapat-dapat magtanggal ng sintas na kanyang sapatos. I must decrease, He must increase. Sabi niya, hindi ako ang bridegroom. Ako yung kaibigan ng bridegroom. At siya ang bridegroom, ini-introduce ko lamang ang bride sa kanyang bridegroom. Masaya na ako sa bagay na yun. Pagkatapos nakulong siya. At si Juan, habang nakakulong, ay, of course, under stress din siya. Nag-utos siya sa kanyang mga disciples, sabi niya, pumunta kayo kay Jesus, tanong niyo kung siya na nga ba yung ating hinihintay o meron pa tayong hinihintay na iba. At sabi ng Panginoon sa mga disciple ni Juan, bumalik kayo at sabihin niyo sa kanya, ang mga may sakit ay gumaling, ang mga lumpoy nakalakad, ang mga bulag ay nakakita, ang mga namatayan ay bumalik ang kanilang mga namatay.
Para bang ibig sabihin ng Panginoon, iyan ang katibayan na ako na nga ang inyong hinihintay. Wala nang iba. So, ang mga tao ay nasa ganitong sitwasyon, kung kaya't si Jesus ay nag-present na ng kanyang sarili. Kung tama ang ating sabihin nating ang tawag diyan, yung bang chronology ng gospel, this was the first time na si Jesus ay nag-offer sa mga tao ng kanyang sarili. Come to me. Marami na siyang pagtuturo. Nagturo siya sa Matthew 5, 6, 7, yung Mount of Olives, di ba? Nagturo siya doon. Marami siya mga itinuro na doon. Yung kanyang mga Beatitudes. Seek first the kingdom of God. So ito yung mga bagay na tinuro na niya sa crowd. Marami na siyang na-perform na miracles. But this was the first time na siya ay nag-offer ng kanyang sarili. Come to me. Naniniwala ko na yan ay significant sa panahon na yan, sa ministry ni Jesus, sapagkat yun ang talagang dapat na mangyari, na ang mga tao ay magsilapit sa Kanya. Na makilala siya ng mga tao kung sino siya at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang buhay sa lupa para sa mga tao. So Jesus was offering Himself to the public, and Jesus was offering rest to the people. Nag-offer ang ating Panginoon ng kapahingahan sa mga tao. So that is another question na dapat natin pag-isipan. Bakit siya nag-alok ng kapahingahan? Bakit kapahingahan ang kanyang inalok sa mga tao? Well, una, alam niyo ba na ang lupain ng Israel, sa panahon ni Jesus, ang tawag kasi diyan ay Palestine. Sa panahon ni Moses at ni Joshua, ang tawag sa lugar na yan ay Canaan. Wala silang ibang lugar na pinuntahan. Nang ang Israel nakapasok sa Canaan, that was the only place na alam nila at lugar na itinakda ng Diyos para sa kanila. At ang Canaan na ibigay ito ng Diyos sa kanila, it is supposed to be a land of rest. You can read that in Joshua chapter 1, verse 13. The Lord is giving you rest, and He is giving you the land. So ang Israel ay nasa land of rest, and yet, they are distressed and downcast. Ano pa? Bagamat sila ay nasa land of rest, simula nang sila ay nakapasok sa land of rest, hindi naman talaga sila nakaranas ng kapahingahan. May mga panahon na magaganda, especially ang panahon ni Solomon, panahon ni David, maraming giyera. Panahon ni Solomon, that was the only time na walang gerang naranasan ng Israel. After ni Solomon, lahat ng mga sumunod na kingdoms, puro gera, puro gera, puro gera. At ang pinakamabigat na nangyari sa kanila ay yung parusahan sila ng Diyos na ibinigay sila sa Babylonia. Nawasak ang Jerusalem, nawasak ang templo. 70 years after that, hirap silang bumalik sa promised land, at ang marami sa mga Israelite ay hindi na bumalik sa Kanaan. Sila ay nanatili na sa mga bansa na kung saan sila itinaboy. Nanatili silang mga Hudyo, pero hindi na rin sila bumalik. Ang tawag sa kanila ay mga, meron term dyan. Merong term na ginagamit dyan, yung mga Israelite na nasa dispersion. Nasa ibang bansa, nasa Egypt, nasa Babylon, Persia, Greece, at sa maraming bansa sa paligid nila, nandun sila. Doon na sila nabuhay, doon na lumaki ang kanilang mga anak, doon na dumami ang mga generation nila. Iilang piraso ang bumalik sa Jerusalem. They never had rest.
Pagkatapos ng Babylonian Empire, pumalit ang Persia. Pagkatapos ng Persia, pumalit ang Greece. Pagkatapos ng Grecian Empire, pumalit ang Roman Empire. They never had rest. Sa lahat ng panahon na yun, lagi silang alipin, lagi silang sakop, laging may mga bansang nagkokontrol ng kanilang buhay, nagdidikta ng kanilang pagkilos. They never had rest. Nang dumating si Jesus sa eksena, it was the time of the Roman Empire. They never had rest. Marami silang rabbi, marami silang mga teacher, marami silang mga scholars sa law. Tawag doon ay mga lawyers who know the law. And yet they never had rest. At si Jesus ay dumating sa eksena, nag-aalok ng kapahingahan para sa mga tao. At ang kanyang kapahingahan na inaalok ay hindi kapahingahan na gusto ng Israel. Ang gusto nila ay kapahingahan sa bondage sa Roman Empire. Ang gusto nila ay kapahingahan na wala ng mga bansang magro-rule sa kanila. Pero nang si Jesus ay dumating, ang kanyang inaalok, rest for your souls. Rest for your souls. But the thing is, nang si Jesus ay nag-alok ng kapahingahan para sa kaluluwa, that was the real problem. Yun ang talagang kailangan ng mga Israelites. Kung papansinin ninyo mga kapatid, ang mga Hudyo ay maginhawa ang kalagayan economically, ay maginhawa ang kalagayan ng mga Hudyo. Kahit yung mga nasa dispersion, kaya nga sila hindi na bumalik ng Jerusalem dahil na-establish na ang kanilang mga kabuhayan doon. At successful na mga businessmen, business people, ang mga Hudyo, kung saan sila na-establish. They had money. Alam niyo ba kung sino ang pinakamayaman na minority sa US? Majority ng minority na ito ay nasa New York. Ang minority na yan, na pinakamayaman sa US ay mga Hudyo. Karamihan na may-ari ng malalaking company sa US ay mga Hudyo. Even si Zuckerberg ay Hudyo. Ang may-ari ng Google. Hindi na siya Google ngayon, no? Alphabet. Ang may-ari ng Google company na ngayon ay Alphabet na, ay mga Hudyo yan. Sila Sergey Brin. At sino pa yung isa? Marami yan ng mga businessmen, ng mga may dugong Hudyo at sila ay successful sa kanilang mga kabuhayan. So pagdating sa pera, wala silang problema. And yet, distress pa rin sila. And yet, sila ay nabibigatan pa rin sa buhay nila. Because the problem is not money. Ang talagang problema ng mga taong ito ay ang kaluluwa nila. Ay nasa isang kalagayang walang pahinga. Isipin niyo mabuti mga kapatid. Ang pinakamabigat na burden na pwedeng pasanin ng tao ay hindi ang burden na physical na burden. Ang pinakamabigat na mga pasanin ay yung dala-dala mo sa loob. Ang trabaho, kahit gaano kabigat, pwede mong bitawan. Pag sobra ka ng pagod sa iyong trabaho, lagi kang overtime, pwede kang magpaalam, ayoko na magtrabaho. Anumang trabaho na pisikal, kahit gaano kabigat, ay pwede mong bitawan. Pero ang problema ng kaluluwa ay hindi madaling i-unload. Kapag ikaw ay guilty sa isang kasalanan, hindi mo yan basta-basta mabibitawan hanggat hindi mo kino-confess. Kaya nga marami tayong nakikita mga tao naglalasing. Naglalasing, bakit? Nilulunod nila ang kanilang mga problema sa alak. Para makalimutan ng mga problema. Pero pag tapos na ang alak at tapos na ang mga effect ng alak, hindi naman nawala ang problema.
Magulo pa rin sa bahay, nag-aaway pa rin, nandun pa rin ang kabigatan sa puso, nandun pa rin ang guilt of sin. At dala-dala niya yan habang siya ay nabubuhay hanggat hindi niya ito pinagsisisihan, hindi na-unload ang guilt na yan. At yan ay burden na pwedeng pasanin ng tao sa buong buhay niya. At kapag ito'y sobrang bigat na, nagpapakamatay. Kaya nga si Brother Roll, may testimony yan ng meron siyang karanasan ng gano'n, di ba? Sapagkat nung siya ay nalayo sa Panginoon, ay napakaraming niyang burden sa puso na hindi niya mabitawan. Hindi niya alam kung paano makabalik sa Panginoon, and then yung kanyang mga burden sa pamilya at kung ano-ano pa, especially yung kanyang siya ay alam niyang siya ay anak ng Diyos, Kristiyano, pero bumalik siya sa mga activity ng sanlibutan. Gusto niyang tapusin ang lahat ng burden na yun. Gusto niyang bitawan lahat. At ang nakikita ng mga tao na tanging solusyon kapag sobrang bigat na ang burden sa puso, ay nagpapakamatay. Meron ba kayo nalamang nagpakamatay dahil sa sobrang bigat ng trabaho? Sobrang bigat ng trabaho ko sa company, nagpakamatay. Sometimes may nangyayaring ganyan, pero hindi yan ang talagang problema. Ang problema nila ay emotion. It has something to do with the soul. Tingnan niyo yung mga binubuli ng mga bata sa eskwela. Ang masakit sa kanila ay hindi yung nasasaktan sila physically, kundi yung sila'y napapahiya, yung mababa ang tingin nila sa kanilang sarili, yung nilalait sila, at ang pakiramdam nila, they are not worthy to live, kaya gusto na rin nilang magpakamatay. The burden of the soul, that is the heaviest burden. Kapag ang puso natin ay nabigatan sa mga problema, sa pananampalataya, problema ang mga damdamin sa ating relasyon, sa mga kapatiran o sa mga kamag-anak, kapag sobrang bigat na yan, kahit mayaman ka, kahit may sarili kang sasakyan, hihinto kang mag-church. Dahil hindi mo kayang pasanin ang iyong burden. So it's not money that is the problem. It's inside. Kaya ang Panginoon ang dumating, hindi siya engineer, hindi siya mathematician, hindi siya financier para mag-solve ng problema ng pera ng mga Hudyo. Siya ay Panginoon na ang dalay kapahingahan para sa kaluluwa. Diba? Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Sinugo niya kanyang bugtong na anak. Alam ng Diyos ang kailangan ng tao. Alam ng Panginoon ang kailangan natin ay hindi yung mga bagay na, yung mga hinahanap natin sa lupa na magsusolve ng ating problema. That is not the solution to our problems actually. Yan ay relief lamang. Alam niyo ba yung salitang relief? Ibig sabihin temporary solution. Pag may kalamidad, may relief goods na pinapadala, pero yung relief goods na yon, it's only good for 1 day, 1 week, 1 month. That's not a permanent solution. Yung mga mauutangan natin, yung mga taong tutulong sa atin, yan ay temporary solution. Ang permanent solution ay ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa sa ating buhay. At yun ay ilalagay niya sa ating mga puso. Kahit sabihin ng isa, kung ako'y mayaman lang, solve na aking problema, makapaglilingkod ako sa Diyos na maluwag. Yumaman na siya, hindi pa rin siya makapaglingkod sa Diyos. Because money is not the problem, mga kapatids. It is the condition of your soul that is the problem. Kung kaya't ang ating Panginoon ay nag-alok ng kapahingahan. Nakapagpahinga na ba kayo sa Panginoon? Dahil kung hindi pa, walang bagay sa lupa na kayang mag-solve ng inyong mga problema. Kahit tulungan kayo ng lahat ng kapatiran sa iglesia at mag-ambagan para sa inyong problema, hindi yan mariresolve, hindi kayo makakaranas ng kapahingahan. Only Jesus can give you that rest. Kung kaya't ang Panginoon ay nag-alok ng kapahingahan, come to me and I will give you rest.
Ang kapahingahan ng isang mananampalataya ay hindi system na magsusolve ng problem. Ang kapahingahan natin ay hindi mga bagay na pwedeng gawin ng tao. Ang kapahingahan natin ay ang Panginoong Hesus mismo. It is a person. Ang kapahingahan na totoo ay hindi nararamdaman. Para tayo ay sabihin natin, totoo bang ako'y nakapagpahinga na? Ano kaya ang nararamdaman ko? Ang tunay na kapahingahan ay hindi nararamdaman, kundi ito'y isang lugar na iyong pinapasok upang matanggap mo ang kapahingahan ng Panginoon. At yun ay si Kristo. We come to Christ to find rest. So even the soul needs rest. At ang rest na kailangan ng ating kaluluwa ay na kay Jesus. So paano natin ma-avail ang kapahingahan na yan? Sabi dito sa Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Masusumpungan ninyong kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. There are two things na inalok dito ni Jesus sa paglapit ng mga tao sa Kanya. Sabi niya, una, take my yoke upon you. Anong ibig sabihin ng pasanin mo ang aking pamatok? Kuhain mo ang aking pamatok. Pamatok is a symbol of submission. A symbol of subjection. Kapag ang isang hayop ay nilagyan ng, anong tawag sa Tagalog? Ang pamatok. Di ba? Pag nilagyan ng pamatok, yoke. Minsan, ang inisip kong salita, yung yugo. I think yugo yan sa ibang lingwahe natin. Pag inilagay ang pamatok sa hayop, ibig sabihin, ang hayop na yan ay nasa ilalim ng authority ng may hawak sa kanya. So, ibig sabihin si Jesus, nang siya ay nagsabing, "Come to me and I will give you rest," siya ay nag-aalok ng kapahingahan, subalit ang kapahingahan na inaalok ni Jesus ay masusumpungan lamang kung ang tao ay matututong magpasakop sa kaniyang authority. Kung gusto nating ma-enjoy ang kapahingahan na alok ni Jesus, kailangan nating magpasakop sa kaniyang lordship. Kailangan nating i-acknowledge na siya ay Panginoon ng ating buhay. Alright. Of course, Jesus is Lord. Maraming beses niyang sinabi sa mga Hudyo, "The Son of Man is Lord of the Sabbath." Sabi pa ng Acts chapter 2, siya ginawang Panginoon at Kristo. So ibig sabihin, in-appoint siya na maging Panginoon ng lahat. At ito ay malinaw dito sa kanyang statement sa verse 27, nang sinabi niya dito, "All things have been handed over to me by my Father." Ang lahat ng mga bagay ay inilagay sa aking kamay ng Ama. It's a responsibility na ipinasa sa anak. So imagine a father giving responsibilities to a child, to a son. O anak, trabaho mo na ito mula ngayon, trabaho mo ang iligtas ang mga tao. Trabaho mo na sila ay bigyan ng kapahingahan. All things have been handed to me by the Father. So yan ay pagpapakita na si Jesus ay pinagkalooban ng Diyos, ng Ama, ng authority sa ibabaw, sa buhay ng mga tao. Kaya ang pagpasok sa kapahingahan ni Jesus ay magsisimula sa pagkilala sa kanyang lordship. Bakit mahalaga ang bagay na ito? Maraming mga Kristiyano na gusto lang maligtas, pero ayaw magkaroon ng Panginoon. Pwede ba yun? Yes, maraming mga taong gustong ganun ang maranasan. Gusto nilang maligtas, gusto nilang maranasan ang benefit ng krus, na sila'y mahugasan sa sala,
pero ayaw nila yung magpasakop sa authority ng salita ng Diyos. Ligtas, pero free, maglabas-pasok sa church. Natanggap ang kaligtasan, pero hindi magpapasakop sa disiplina ng salita ng Diyos. Nung Friday, sabi nung, merong mga nagtatanong, naalala ko nung Friday, may mga nagtatanong, at ang tanong nila ay, Pastor, sa inyo bang church, ay meron bang pagdidisiplina? Sabi niya, kasi sa aming church ay parang walang pagdidisiplina ang aming pastor. Laging pinapangaral ay pag-ibigan sa isa't isa. Kahit daw ano ang teksto ng preacher, kahit na Genesis, Revelation, saan man kumuha ng teksto ang pastor, mauuwi din na yun sa salitang pag-ibig. Mag-ibigan kayo, maging mabiyaya kayo sa isa't isa. Sabi niya, walang pagdidisiplina sa aming church dahil ang pinapangaral ng aming pastor ay laging pag-ibig. Alam niyo ba na ang pag-ibig, ang isang pinakamahalagang karakter ng pag-ibig ay nagtutuwid. Diba? Nagtutuwid. Sabi ni Jesus, as many as I love, I rebuke and chasten. Ang mga magulang na hindi marunong magdisiplina, magsaway, mamalo, kapag nagkakamali ang mga bata at matigas ang ulo, ay hindi totoong nagmamahal. O kaya naman, hindi nila naunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig sa mga anak. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ganoon na lamang na kailangan niyang hatulan ang kasalanan. At ang kasalanan natin ay hinatulan sa katawan ni Jesus Christ. Hindi lang natin naramdaman ang sakit ng judgment ng Diyos kasi iba ang umako nito. Pero ganun pa rin yun. Ang wrath of God, ang justice of God, kailangang masatisfy. Ang righteousness of God ay kailangang masatisfy. Hindi natin kayang isatisfy, kaya hindi tayo ang pinalo ng Diyos. Si Jesus ang pwedeng mag-satisfy ng righteousness na yan, inako niya ang lahat ng parusa sa ating mga sala. Purihin ang Panginoon. Praise God. Kaya ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And so He gave us Jesus. Kaya, kung gusto natin maligtas, gusto natin maranasan ang kapahingahan na alok ng Panginoon, wag lang natin i-aspire ang kaligtasan. Kailangan nating pumasok sa authority, sa ilalim ng authority ng pagkapanginoon ni Jesus Christ, ng ating Lord Jesus Christ. Yun ang ipinapakita ng pamatok. Pangalawang pinapakita ng pamatok ay kailangan tayong gumawa kasama niya. We must work with Him. Hindi lang tayo mag-recognize ng authority, kundi tayo ay maglingkod. Tayo ay gumawa kasama ng ating Panginoon. Sa ating bansa, ang pamatok usually ay inilalagay mo lang sa isang hayop, di ba? Pag mayroong kalabaw, lalagyan mo yan ng pamatok dito sa likod para maghila ng ano yung hinihila ng kalabaw, di ba? Yung kung ano man yan. Usually sa atin, ang pamatok ay ganun lang. Pero sa Bible times, ang pamatok is always isang pares. Lagi itong isang pares. Isang pares ng baka, isang pares ng kung anumang hayop, kabayo. Pag sinabing one yoke of oxen, ibig sabihin yan, isang pares talaga yan. Okay? So either nag-aararo sa bukid, yan ay magkapares na baka, o naghihila ng mga mabibigat na load, lagi iyang magkapares na hayop. That is the idea of a yoke. Kaya nang si Jesus Christ ay nagsabing, take my yoke, hindi niya sinasabing, pasanin mo ang lahat ng aking mga burden at paghirapan mong mag-isa. Ang ibig sabihin ni Jesus, sumama ka sa aking magpasan. Meron kang papasanin, pero hindi ka nag-iisa, kasama mo ako sa pamatok na yan. It is Jesus and the person who enters into submission to His authority. Naintindihan natin, mga kapatid? Kaya kapag sinabi natin, isosolve ni Jesus ang lahat ng ating problema,
Hindi ibig sabihin na si Jesus lang ang gagawa. It is Him and you that will resolve the problem. Kikilos ka rin, hahakbang ka sa pananampalataya. Of course, when it comes to salvation, wala kang may kukontribute dyan, kundi sumampalataya sa Kanya. Pero pagdating sa mga bagay ng buhay, mga challenges ng buhay, walang victory na hindi mo na-enjoy kung gaano kasarap yung victory na yon, sapagkat ang victory ay masarap dahil kasama mo ang Panginoon sa iyong mga tagumpay. Jesus is not solving it on His own. It's Him and us. That is the idea of a yoke. Pangalawang bagay na inoffer ni Jesus, learn from me. To learn from Him, ibig sabihin, kailangan tayong magpasakop sa Kanyang pagtuturo. Magbibigay si Jesus ng kapahingahan sa ating kaluluwa, pero kailangan nating magpasakop sa Kanyang authority at kailangan nating makinig sa Kanyang pagtuturo. Labas dito, hindi natin may enjoy ang kapahingahan ni Jesus, na alok ni Jesus. I realize, mga kapatid, na ang pinakamasarap matulog ng mga tao, pinakamasarap magpahinga ng mga tao ay yung mga nasa ilalim ng authority. Because, kapag tayo ay nagpasakop sa isang authority, yung authority na yon ay magkakaroon ng accountability sa pag-iingat ng buhay natin. Kaya ang pinakamasarap na buhay ay hindi yung ikaw ay nag-iisa na walang nakikialam sa buhay mo. Yan ang isang malaking problema sa ating panahon ngayon. Tinuturuan ang mga generation ng mga kabataan ng maging individualistic, na huwag umasa sa iba, na huwag, na be your own man. Pero yung pagiging be your own man na yan, ay parang ang idea natin na tayo ay walang kikilalaning authority sa ating buhay. But the truth is, it cannot happen. Hindi pwedeng mangyari na ikaw ay maging successful by yourself. Pwede mong sabihin, walang kapatid na tumulong sa akin, walang kamag-anak na tumulong sa akin, pero merong nagturo sa iyong ibang tao. So meron ka pa rin kasama. Meron nagbigay sa iyo ng idea, meron ka pa rin kasama. Hindi ikaw ang nag-discover ng idea mag-isa at nalaman mo lang mag-isa. Meron pa rin nauna sa iyo, nabasa mo yung aklat nila, napanood mo yung YouTube nila, at kung ano pa man, then meron ka pa rin kasama sa iyong tagumpay. Hindi totoo yung I am my own man. We always depend on other people. Ang Diyos lang ang kayang tumayong mag-isa at walang kailangang iba. Diyos lang. Pero tayo, we always need somebody. At ang pinakamaganda na inoffer ng Panginoon ay ang kanyang lordship. Because sa lordship ni Jesus, tayo ay makakalaya tayo sa lordship ng diablo sa buhay natin. We are either under the lordship of Jesus or under the lordship of the devil, of the enemy. Walang in between na ikaw ay neutral, na hindi ako sa Panginoon, hindi rin ako sa diablo. No, there is no such place. Kaya, ang pagpapasakop sa Panginoon, sa authority niya, that is the only way na tayo ay marirelease sa lordship, sa control ng diablo. Pag hindi mo kinilala ang lordship ni Jesus, whether you like it or not, ang sinusunod mong authority sa buhay mo ay ang diablo. Hindi pinaparamdam ng diablo sa'yo. Hindi, wala naman akong sinasabi sa'yo. Hindi naman kita kinokontrol eh. Pero yung pagbibigay niya ng idea sa'yo ng ganoon, na huwag magpasakop kay Jesus, you are already influenced by the enemy. Right. Kaya ang tao walang pwedeng puntahan. Kung hindi niya takikilalanin ang Panginoon sa buhay niya, ang natitira lang ay judgment sa tao. There's no other place. There's no neutral place. That is why we want to convince people. We want to tell the people na ang pinakamasarap na buhay ay nasa ilalim ng authority ni Jesus. Because to be under the authority of Jesus, you are under the best protector of life.
The best keeper of life. Na kahit ang dyablo hindi makakapasok kapag ang Panginoon ang nagbantay. Tingnan niyo si Job, hindi magalaw ng dyablo. Kailan lang siya nagalaw ng dyablo? Nang pinahintulutan na ng Diyos si Satanas na, sige, pwede mong galawin yung kanyang mga property, huwag mo lang saktan ang kanyang katawan. Pero hanggat hindi sinasabi yun ng Diyos, hindi si Job magalaw ng dyablo. Ganon mag-ingat ang Diyos sa buhay natin. Pero kailangan mo rin matutong makinig sa pagtuturo ng Panginoon. So Jesus is Lord and teacher. Master and teacher. Ang pagtuturo ni Jesus ay magbibigay sa atin ng wisdom kung paanong maranasang magtagumpay sa mga problema, kung paanong humakbang ng tama at hindi tayo mahulog sa trap ng kaaway. And that's the reason Christians experience rest. Nararanasan natin ang kapahingahan sa ating Panginoon. Naalala ko nung one time, bumiyahe kami ni Pastor Franco. Ang dala namin ay jeep. Jeep ng isang brother. Nagpunta kami ng Bible study sa Mandaluyong. Itong gawain natin ay nag-start sa Mandaluyong. And then, hapon na, umuwi kami. At nawala ng preno. Ako naman, katabi niya sa harapan, hindi ko alam na walang preno. Ang alam ko lang, tatay ko ang nagdadrive. So medyo bata pa ako noon. At ang alam ko lang, tatay ko ang nagdadrive at siya ay marunong na driver at magaling na driver. At ako ay komportable, nagre-relax. Hindi ko alam na may panganib na pala na habang tumataha kami sa SLEX, papunta ng mag-exit ng Carmona, ay yung palang jeep na dinadrive niya, wala ng preno. Pero tuloy-tuloy lang ang takbo ng sasakyan hanggang sa naka-exit pa at nakapagbayad pa doon sa toll gate at nakalabas pa. And then nung makalabas na, saka sinabi sa akin ng mga kasama ko, walang preno ang sasakyan. Sa akin, okay, wala palang preno. Wala man ako naramdamang problema. Bakit? Dahil meron akong pinagtitiwalaan na nag-iingat ng buhay ko. Diba? At yun ay magulang ko lang sa laman. Gaano pa ang ating Diyos? Kung alam mo ang Diyos ang may kontrol ng mga sitwasyon, kaya mong matulog, kaya mong magpahinga sa gitna ng malalaking problema at hindi ka kailangang mag-worry. That is why sabi ni Jesus, huwag ninyong alalahanin ang bukas. God is in control. Hallelujah! At hindi niya dadalhin sa disgrasya ang iyong buhay sapagkat ito'y ipinasakop mo sa authority niya. Praise God! Ganoon kahalaga ang may authority sa ating buhay. Kahit naman ang mga anak natin, tingnan niyo mga anak natin kung gaano kakomportable. Pag sinabi natin, anak, dito tayo tumira, kahit na maraming panganib sa paligid, nagpapahinga sila. Payapa sila. Pero si tatay, gising maya't maya, pag may kalabog, bumabangon, kapag may mga ingay, bumabangon, sapagkat tayo ang nakikiramdam, tayo kasi yung nasa authority. Pero ang mga anak, tulog lang sila. Ganun dapat ang ating karanasan sa Panginoon. Siya ang bahalang magbantay sa mga kaaway. Siya yung bahalang gumising. Siya yung bahalang maglayo, magsaway ng mga problema. Tayo naman ay nagpapahinga. Hindi ba yun ang pinakamagandang kalagayan, mga kapatid? Come to me and I will give you rest. Take my yoke. Kilalanin mo aking authority sa buhay mo. Learn from me. Makinig ka sa aking mga pagtuturo. And you will find rest for your soul. Hallelujah. You will find rest for your soul. Ang mga taong ayaw makinig sa pagdidisiplina ng salita ng Diyos, gagala-gala sila sa mundong ito. Walang masumpungang church, walang kapahingahan ng kanilang mga kaluluwa hanggat hindi nila tinatanggap ang pagtutuwid ng salita ng Diyos. Pero dahil tinanggap natin ang kanyang salita at nagpapasakop sa authority niya, we can rest. There's rest. Yan ang kapahingahan ng isang mananampalataya. Praise God.
Now, gusto kong balikan natin sandali ang istorya ni Noah. Alam niyo ba na ang pangalang Noah means rest? Okay? Ewan ko, naituro sa mga bata yan. Noah, the name Noah means rest. Kapag binasa niyo ang Genesis chapter 5 ba yun? Tingnan niyo lang sandali. Verse 29, so ang tatay niya ay si Lamech at nang ipinanganak si Noah, tinawag siyang Noah. Sabi sa verse 29, saying, this child will give us comfort from our work and from the hard labor of our hands caused by the ground which the Lord has cursed. So, nang si Noah pinanganak, nang ang batang ito'y pinanganak, tinawag ng ama na Noah, somehow nagkaroon siya ng, pwede nating sabihin, revelation or something, na galing sa Diyos na ang batang ito'y gagamitin ng Diyos para magdala ng relief, ng comfort sa lupa. Dahil sa mga nangyaring mga problema, dahil nga sa sinumpa ng Diyos ang lupa. Dagdag pa natin doon, hindi lang yung curse sa lupa, kundi yung kasamaang parami ng parami, palawak ng palawak ang influence ng kasamaan because there was an intermarriage between sons of God and the daughters of men. Sabi ng chapter 6, sumama ang tao sa kaniyang kalagayan. So yun ang panahon na si Noah ay lumitaw at binigyan siyang pangalang rest. At nagsimula ang mga tao, especially ang kanyang ama, ay tumingin na may pag-asa sa unahan. Sapagkat nakita nila ang isang pag-asa sa batang ito na gagamitin ng Diyos para magkaroon ng comfort ang mga matuwid na tao sa panahon na yon sa masamang panahon na kanilang kinalagyan. Of course, nang gawin ng Diyos ang plano niya sa buhay ni Noah, wala na si Lamech. Namatay na si Lamech. Pero merong ginawa ang Diyos sa buhay ni Noah at ng ilan na naniwala sa salita ng Diyos. Unfortunately, isang pamilya lang yun. Isang pamilya lang ang naging bunga ng ministry ni Noah. 120 years siyang nangaral. Kaya salamat sa Panginoon, maraming pamilya rito. Ayoko mangaral ng 120 years, tapos pamilya ko lang ang ligtas. Pero yun ang nangyari kay Noah. Isipin niyo kung gaano kahirap mangaral sa panahon na yun. Lahat ng mga tao, kinukutya siya. Lahat ng kanyang sabihin, pinamamalian. Sapagkat ang mga tao ay masasama at sumama ng sumama ng sumama. Ang kagandahan dito mga kapatid, si Noah ay ipinadala ng Diyos because judgment was coming. A judgment by flood, by waters. Yun ay inappoint na ng Diyos. Yun ay nakatakda na mangyari para sa civilization na yun. But God provided a man that will give comfort. That will give hope sa mga mananampalataya. Bagamat hindi nila nakita ang fulfillment, but they saw the child as the one that God will use. So si Noah ay gumawa ng arka ayon sa instruction ng Panginoon. And then, sumakay sila sa arka. Dumating ang judgment ng Diyos. Ang kanyang pamilya nagpapahinga. Sa gitna ng judgment ng Diyos sa lupa, ang kanyang family ay nagpapahinga. Safe and sound, kasama ng mga hayop doon sa loob ng arka. Unfortunately, sa mga tao sa panahon na yon, they did not listen. Kung sila sana'y nakinig sa preaching ni Noah, it would be like Jesus preaching, "Come to me, and I will give you rest." Pero they would not listen, kaya napahamak sila. At ang tangi nakinig ay ang kanyang sangbahayan. Well, gusto kong sabihin mga kapatid na kung hindi man tayo makapagligtas ng mga tao sa labas, ay matiyak din, at least man lang ang ating pamilya ay madala natin sa Panginoon.
Hindi man tayo magaling mag-share sa mga unbelievers sa labas, pero let's make sure na ang ating sambahayan ay naglilingkod sa Panginoon. And when judgment comes, we have rest in God. Sapagkat naniniwala ko yan ay magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Sa mga kapatiran, may mga kapatiran tayo na nag-iisa pa lang kayong believers sa inyong pamilya. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Nalangin lang kayo, mag-usap kayo, at ang pag-ibig ng Diyos ay pasaganahin niyo sa inyong buhay. May paraan ng Panginoon. It's never too late. Hanggat hindi pa dumarating ang judgment, hanggat hindi pa ang rapture nag-take place, hindi pa huli ang panahon. God is able to save. Amen. Kaya, Noah provided rest for his family. In the midst of judgment, alam niyo kung gaano katagal ang baha? Almost a year. Kasama na yung paghupa ng baha. Nabot sila ng halos 1 taon sa arka. Pero hindi sila nagutom, hindi sila na-stress, hindi sila ng problema doon sa arka habang wala pang lupa, habang ang tubig ang nagro-roll sa ibabaw ng lupa. Sapagkat natuto silang makinig sa salita ng Diyos sa panahon nila. Kaya ang kapahingahan ay hindi basta nakukuha. Kailangan meron tayong pakinggan. Kailangan merong authority sa buhay natin, especially ang salita ng Diyos. Kailangan matuto tayong kumilala sa instructions niya. Andyan ang kapahingahan na ipinangako ng Panginoon. O balikan natin si Josue. Si Josue, di ba? Anong sabi ng Hebrews 4? Let's read Hebrews chapter 4. Sabi diyan sa verse 7. Meron ba? I think there is a verse 7. Verse 8. For if Joshua had given them rest, yan. Kung binigyan daw sila ni Josue ng kapahingahan, then God would not afterward have spoken of another day. Kung si Josue nakapagbigay ng kapahingahan sa mga Israelite, hindi na sana ang Diyos nangusap pa ng isa pang araw na siya'y magbibigay ng kapahingahan sa mga tao. Ang conclusion ni Pablo dito, verse 9, there remains therefore a rest for the people of God. Anong rest? Yun ngayon yung in-offer ni Jesus sa Israel. Kung ang mga Israelite ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, then hindi na kailangang i-offer ni Jesus ang rest sapagkat nakapagpahinga na nga sila. Pero, unfortunately, hindi nga iyon nangyari. Pero sa panahon ni Josue, ang pattern, si Joshua ay prefiguration ni Jesus. Kung kaya't ang kanyang aksyon, ang kanyang ginawa, ang kanyang role sa Israel na ipinasok sila sa Promised Land ay connected yan. Yan ay foreshadow ng gagawin ni Jesus. Gayon pa man, hindi yun ang fullness. Sapagkat yun ay physical rest lamang para sa mga Israelites. Na kung titingnan natin ang pattern sa panahon ng Israel, mayroon dalawang bahagi ang kapahingahan na gustong ibigay ng Diyos sa kanila. Ang unang bahagi ay yung paglabas sa bondage. At ang ikalawang bahagi ay yung pagpasok sa lupain. Marami nakalabas sa bondage, pero hindi nakapasok sa lupain. Marami nakalabas sa Egypt, na-enjoy nila ang mga signs and wonders, na mangha sila sa kapangyarihan ng Diyos, nahapak ang dagat, nakatawid silang safe and sound, pero hanggang dun lang. Hindi sila nakapasok sa kapahingahan. Ano nangyari? Pinatay sila ng Diyos sa wilderness. Diba? Binasa natin ng 1 Corinthians 10 last time. Kaya sabi ni Pablo, ito'y naisulat para halimbawa sa atin, na kung tayo ay inilabas na ng Diyos sa bondage sa Egypt, wag na nating hangarin mga bagay ng Egypt, baka tayo ay puksain ng Panginoon at hindi makapasok sa Promised Land. Kapag tayo ay masyadong materialistic ang mindset sa paglilingkod sa Diyos, oh, God will bless me. Ngayon, Kristiyano
na ako, matutupad na ang lahat ng pangarap ko at ambisyon ko, makakapaglakbay na ako sa mga lugar na gusto ko, mabibili ko na ang lahat ng gusto ko. That's materialistic. Egypt yan. At kapag ganyan ang mindset ng isang taong nakalabas ng Egypt, hindi siya makakapasok sa promised land. At worst, mamamatay siya sa disyerto. So yun ang nangyari sa Israel. Kaya, it's not enough. Huwag tayo masiyahan na tayo nakalabas na. Oh, malaya na ako. Tapos na. Kasi nakalabas na ako sa Egypt. Malaya na ako sa bondage. Pero hindi pa lubos sa kapahingahan mo. Kailangan mong kumilala sa authority ni Joshua at sumunod sa mga instructions ni Josue ng salita ng Diyos so that you may enter the promised land. Si Josue, ang kanyang leadership at ang mga instruction ng Panginoon sa Israel, ito ang nagsettle sa Israel sa kanilang respective place sa promised lands. Sa pamagitan ng pagsunod sa authority ni Josue at sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, na-discover nila, nakilala nila ang kanilang lugar sa promised lands. At nang pinaghati-hati na ang lupain, they know their place. They have their place. And then they had rest. Physical rest. Kay Jesus Christ, ang dalawang bagay na yon ay pinagsama niya. Hindi tayo pwedeng lumaya lang sa Egypt na hindi nakapasok kay Jesus Christ. Ang paglapit kay Kristo ay kasama na yon sa paglabas natin sa kasalanan at pagpasok sa authority ni Jesus Christ. At sa pamagitan ng authority niya at ng kanyang mga teaching, we will find our place in the plan of God. Alam niyo, isang malaking factor na ikaw ay nagpapahinga sa Panginoon ay yung alam mo ang iyong lugar. Alam mo ang iyong bahagi. Kapag ikaw ay hindi sigurado, saan ba ang lugar ko? Saan ba ako magsisimba? Sino ba ang kikilalanin kong pastor? Kapag hindi mo yan alam, naguguluhan ka, then you cannot rest. Pag hindi mo alam, ano bang gagawin ko sa church? Ano bang role ko sa ministry? Kapag hindi mo alam ang iyong position, hindi mo alam ang iyong place sa programa ng Panginoon, then you cannot rest. Pwede kang nasa church, pero hindi ka makakapagpahinga. Naalala ko ang isang brother noon na nagstay sa ating church ng ilang panahon. Actually, naalala ko lang, aking kapatid na pastor ngayon sa Samar. There was a time na siya nagstay sa amin, I think bago pa lang kami dito sa Bunkers. Nagstay sila dyan, bagong kasal yung mag-asawa. At siya ay nag-struggle sa kanyang sarili because hindi niya alam kung anong kanyang lugar sa ministry sa loob ng church sa Bulihan. Sabi niya, ano bang lugar ko dito? Ako ay servant of God, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Pero parang hindi ko alam kung saan ako ilulugar ng Panginoon. At siya, nagstay siya ng ilang panahon sa akin. At hindi ko alam kung anong mga bagay na mga napag-usapan namin, pero yun ang kanyang concern during that time. Until one day, niyaya siya ni Pastor Franco na tumulong sa tambungan sa Gandara. And then, lumipas ang panahon, ilang panahon lang, within 1 year, then he found his place. Alam na niya kung saan ang lugar niya. At hindi na siya, sabihin, nakapagpahinga na siya. When you know your place in Christ, that's when you're resting. Kaya nga sabi ni Peter, make your calling and election sure. Tiyakinin niyo ang inyong pagkatawag at pagkahirang. When you know that God has called you and chosen you, then you can rest. Kahit ano pang bagyo ang dumating sa buhay mo, you are resting. Kaya nga si Jesus, hindi kayang itigatig ng bagyo eh. Ang kanyang mga disciple nagpapanik na, pero ang ating Panginoon nagpapahinga. Ginising pa nila yung nagpapahinga. Panginoon, mamamatay tayo. Ano ba naman kayo? Mamamatay tayo? Bagyo lang yan, kaya tayong patayin ng bagyo? Sabi niya, Unos, tumahimik ka. Pumayapa ka.
at namangha sila sa authority ng isang anak ng Diyos. Bakit hindi natin gamitin ang ating authority bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid? When there's a problem, instead na magpanic, tayuan mo lang ang iyong authority. Anong sabi ni Jesus? Gaano man karaming sumampalataya sa akin, sa anak ng Diyos, binigyan sila ng kapamahalaan na maging anak ng Diyos. Authority of a son. See? Sapagkat ang isang anak ay mayroong privilege na humingi sa ama. At ito ay privileges niya, ito ay rights niya, na kapag meron siyang pangangailangan, meron siyang amang malalapitan at hindi siya pahihindian ng kanyang ama, lalo na kung ito ay mabuting bagay. Ganun ang ating posisyon. We are sons and daughters of God. May karamdaman ka? Humingi ka lang nakagalingan sa Panginoon. May mga problema kang financial, tumawag ka sa Panginoon. God will provide solution. At yan ay pagpapakita sa atin. Pag tayo na kay Kristo, we are resting. Amen? Yan ang ating kapahingahan, mga kapatid. Kaya huwag tayong lumabas sa authority ni Jesus at huwag tayong tumigil sa pakikinig, sa pagtuturo ng Panginoon. Babalik tayo sa Revelation. Ang may taingang pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Well, tapusin natin ito. Tumayo tayong lahat. At bago tayo umawit, gusto kong basahin ang huling bahagi sa Hebrews chapter 4. Pakinggan ninyo. O kaya basahin dito sa harapan. Balikan ko lang yung sinabi rito ni Pablo. There remains therefore a rest for the people of God. At sabi niya sa verse 10, For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. Ang sinumang nakapasok sa kanyang kapahingahan ay tumigil na sa kanyang mga sariling gawa na gaya ng Diyos na nagpahinga sa kanyang mga gawa. So, ang kapahingahan na ito na inaalok ni Kristo at ng Ebanghelyo niya ay hindi isang pakiramdam sa puso. Hindi ito psychological sabihin nating positive thinking. Hindi ito yung resulta ng meditation, ng yoga, ng mga paglalakbay para at magpagbubulay-bulay para ma-discover ang ating mga sarili. It is not like that. Ang kapahingahang inaalok ng Diyos sa kanyang salita ay pinapasok ito. It is a place. It is a place na ating papasukin. Sabi niya sa verse 11, Therefore, let's make every effort to enter that rest. I used to struggle with this verse. Sabi ko, parang contradictory yung salitang, let's make every effort to rest. Para bang pagsikapan mo na makapasok sa kapahingahan. Until I realized, ang kapahingahan nga na ito ay hindi ito mindset. It is a place na ating papasukin, and it is Jesus Christ. It is your life in Jesus, your relationship with Jesus, na kapag nakapasok ka, then that's your rest. Naintindihan ninyo, mga kapatid? That is your rest. Your place with Christ. Kaya, tama yung advice. Pasok yung statement na yun. Hindi contradictory yung salita ni Pablo. Let's make every effort. Magsikap tayo na pumasok sa kapahingahan. Ang ating pagsisikap ay hindi para sa kaligtasan, kundi para sa kapahingahan. Hindi para i-save ang ating soul because we cannot save our souls. Kundi pumasok sa relasyon kay Kristo
na siyang tanging makapagliligtas sa atin. Anong ibig sabihin ngayon ng let's make every effort? Kung ikaw ay may karelasyon ngayon, you make every effort. Meron ka bang asawa? You make every effort. Para maayos ang inyong relasyon, para masaya ang inyong relasyon. Meron kang kaibigan, you make every effort para maging maganda ang relasyon ng inyong friendship. Kaya kung tayo ay may relasyon kay Kristo, let's make every effort. Pag sinabi ng Panginoon, magkita tayo sa gawain Wednesday at Sunday, let's make every effort. Pag sabi ng Panginoon, ipagamit mo sa akin ang iyong buhay, let's make every effort. Pag sinabi ng Panginoon, mayroong mga pangangailangan sa ministry, let's make every effort. So itong mga hakbang natin ay pagsisikap natin ginagawa upang ang kapahingahan kay Kristo, ang relasyon na kay Kristo, ay maalagaan natin at hindi tayo makalabas at lumabas sa kanyang kalooban. Kaya pagsikapan natin maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi yan kaligtasan mo. Yan ay pag-ayos ng iyong relasyon sa Panginoon. So that you can find rest in Jesus. Amen. Find rest in Christ. Tayo mawit. Ano natin pwedeng awitin? Sabi ng isang awit, gusto ko awitin natin yung center of my life. Gawin natin si Jesus ang center ng ating buhay. Na lahat ng ating ginagawa ay para sa Kanya.